Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito. Isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na baliktad. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner, Asuncion Street, Moriones Corner, Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan natin gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya. Panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga Parish Organizations, dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao mangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud,
Sa tulong ng mga banal at santo, San Pablo VI, II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng dalang ng Espiritu Santo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At kayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo na anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo rin Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magstayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umamit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapapanumpaan. Sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyagang naghintay si Abraham at kanya ngang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa. Upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit. Sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon siya ay isang dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod.
Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging lubha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtasay dulot sa mga hinirang, may pinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailan paman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Magstayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yun. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. We have that famous song, "Wag mo sanang akalain, natutulog pa ang Diyos, ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya." Natutulog ba ang Diyos? Minsan nawawalan tayo ng pag-asa, nawalan tayo ng direksyon sa buhay dahil kumisay iniisip natin, nasaan ba ang Diyos? Nakikinig ba siya sa akin? Alam ba niya ang problema ko? Saan na siya? Nung time na kailangan ko siya, nasaan na ang Diyos? At worse, kung halimbawa ay tingin natin sa Diyos ay isang, sabihin natin, isang hukom, no? Na parurusahan tayo, nagkasala ka, parurusahan kita. When we were young, mga batang-bata pa tayo, sa ating catechism, no, lagi yung
pinapaano sa atin, no? Palang panakot sa atin. Gawin mo ito, magagalit siya ang Diyos. No? Gawin mo to, nako, talagang impyerno ang puntan mo. Ano yung sa impyerno? Nako, apoy, no? Sobrang init. At perpetual yon. Habang buhay kang maghihirap. No? So may mga bagay sa buhay natin na kadalasan ay we live in fear. Takot tayo. No? Kaya maraming mga tao na lumaki na, tapos feel naman nila, bakit ako matatakot? So dahil wala na silang takot, hindi na sila nagsisimba. Dahil wala na silang takot, hindi na nila hinahanap ang Diyos. Dahil dati, lumalapit lang sila sa Diyos dahil sa pananakot. Kaya nawala na yung takot nila, ayun, lumayo na talaga sa Diyos. Maraming mga kapatid natin na walang takot sa Diyos. At para sa kanila nga, I don't need God in my life anymore. Dahil wala na akong takot sa Kanya. Sa halip sana na ito'y ma-transform yung takot natin na magkasala, yung takot natin na pumunta ng impyerno, sa halip sana ma-transform ito sa tunay na pagmamahal sa Diyos, lagi pong napatitiwalag ang tao. Lalong tumitiwalag ang tao, lumalayo sa source ng grasya, sa source ng biyaya ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, nakita po natin na andyan na naman yung mga Fariseo, binabantayan na naman nila si Jesus Christ, kung anong pinagagawa ni Jesus Christ, kasama ng kanyang mga alagad. Yun bang wala nang mabuting magawa si Jesus Christ? Lahat naman ay mali para sa kanila. Kaya kung minsan kami, pag nagmimisa din kami, pag may mga pari natin sa liturgical committee na yan, laging tinitingnan, ay mali yung ginawa ng pari. Ay, yung ganun, bakit muna yung ganun? Yung lagi nilang nakamasage sa pagkakamali. Kaya kung minsan, hindi na nakakonsentrate sa misa dahil tinitingnan lang kung ano yung mali. So kung lagi nila natin tinitingnan kung ano yung mali, tapos we have that talagang laging to criticize. At minsan, hindi lang to criticize to improve things, no? Minsan, pag nag-criticize tayo, talaga gusto natin ipahiya yung tao. No? Kaya kadalasan nangyayari, no? Yung mga na lagi nagmamasid, hindi nakakonsentrate sa misa. Yung pari yung nagmimisa, parang ayaw rin magkamali. Kung minsan, mas marami pang pagkakamali dahil lagi na lang attentive. Baka magkamali ako dito na lalo patuloy nagkakamali. So hindi na natin nabibigyan ng pansin kung ano dapat talaga bakit talaga naririto tayo. Pag nagmimisa kami mga pare, kuminsan, mga tao din lang kami, kuminsan napapagod din kami. So may mga bagay kung minsan na hindi na rin na bigyan ng pansin. At minsan, siyempre, nagkakamali din. Kaya, ang titignan natin mabuti mga kapatid ko kay Kristo, kadalasan po para rin tayo mga Fariseo. Lagi nilang tumitingin sa pagkakamali ng ibang tao. Lagi nilang tumitingin at yan ang lagi natin binibigyan ng pansin. So sa ating ebanghelyo ngayon, tunay na tunay po, ang ganda ng ginawa ni Jesus Christ nung sinagot niya ang mga Fariseo. Pinakita niya at pinaliwanag sa mga Fariseo na dapat ang mamamayani sa buhay natin, dapat yun talaga ang concern natin, ang kapakanan ng buhay at ang kapakanan ng tunay na pagmamahal ng Diyos. Kung kayo ba'y mangungumpisal, ano ang reason bakit kayo nangungumpisal? Nangungumpisal kayo dahil bibiyahe kayo, di ba? Sakay kayo ng aeroplano. Mamaya, mag-crash yung aeroplano, hindi ka nangungumpisal, diretso ka ng impyerno. Kung minsan, ano-ano pa yung mga kinakatakutan natin, kaya mangungumpisal tayo, baka mamatay tayo, hindi tayo nagpagumpisal, punta ng impyerno. But the main reason dapat na nangungumpisal tayo ay dahil nahihiya tayo, nakukonsensya tayo. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, anong tinumbas natin sa pagmamahal niya? Kasalanan. Kaya lumalapit tayo sa Kanya, dumudulog tayo sa Kanya dahil nakukonsensya tayo, nagkamali tayo sa Kanya. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, tinumbasan natin yun ng
pagkakasala, kaya bumabalik tayo sa Kanya, humihingi tayo ng Kanyang kapatawaran dahil mahal natin siya. So ang reason kung bakit tayo lumalapit sa sakramento ng pangungumpisal ay dahil mahal natin ang Diyos. Hindi dahil natatakot tayong pumunta ng impyerno. Yun dapat ang reason. No? Kaya yung pangungumpisal ko minsan, ang dami sa atin, natatakot tayong mangumpisal, nahiya tayong mangumpisal. Dahil, naku, baka anong isipin ng pari. Tingnan ng pari, naku, malaman ni Padre kung anong kasalanan ko. No? Nahiya tayong lumapit. No? At lumalapit lang talaga, napipilit na tayong lumapit dahil hindi ako pwede mangumunyon dahil nagkasala ako, hindi ako nangumpisal. Hindi ako pwedeng magbiyahe, mamamatay ako, hindi ako nung bisang punta ako ng impyerno. Hindi po. The main reason is love. At ang sakramento, lahat ng sakramento po natin ay tinatag ng ating Panginoon dahil there is that presence of the Lord in the sacraments. So sa presensya niyan, that is the presence of love. So sa lahat ng ginagawa natin na kautusan ng Diyos, ang main reason po ay pagmamahal. No? Kaya dito, sinabi niya sa mga apostoles, sa mga fariseo, ginawa ng mga alagad yan, ginawa ko rin yan, kakain din po ako, kahit na araw ng pamamahinga, dahil binibigyang halaga ang buhay. Yun yung sinasabi, pag mayroong nagugutom po, no? Ilinggo o ano, hindi ka pwedeng magluto dahil linggo, hindi ka pwedeng bigyan mo ng pansin ng isang tao, hindi pwedeng tulungan isang tao dahil Sabbath day o linggo o araw ng pamamahinga. Isipin po natin, no, na ang sinabi ng ating Panginoon, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. At sino ito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay pinakamataas. At ang kapakanan ng buhay ay mas mataas pa po sa tinatawag na kautusan. No? Ang kautusan na talagang dapat nating sundin lagi ay ang kautusan ng pagmamahal. Yun talaga, hindi natin pwedeng hindi sundin yun. Ang kautusan ng pagmamahal. Ang kautusan ng pagmamahal na kailangan tulungan mo ang iyong kapatid dahil siya'y nangangailangan. Tulungan mo ang iyong kapatid dahil siya'y nagugutom. Tulungan mo yung kapatid dahil siya'y nauuhaw. Tulungan mo yung kapatid dahil kailangan niya ng atensyon. Wala pong orasyon. No? Wala pong orasyon. There was a time na when I was still in Brazil, I was accompanying yung mga nalulung sa droga nating mga youth. So ilan yun sila na tinutulungan ko. Hindi naman ako professional on that part, pero pinapakita ko lang sa kanila na ako isang pari at marunong akong magmahal. Yun ang gusto nilang maramdaman, ang tunay na pagmamahal. Na hindi ko sila tinatakwil, hindi ko sila tinataboy, at wala pa akong mga preconceived ideas about them. So kung minsan po, 2:00 ng madaling araw, 3:00 ng madaling araw, tutunog po yung cellphone ko. Tapos nung sabi, Father, nandito ako, kailangan ko ng tulong mo. Lumalabas pa ako ng kumbento, lumalabas ako ng katedral, hanapin ko yun sila. Ibabalik ko sila sa kanilang pamilya o doon ko patutulugin sa kumbento. Sunod na araw, okay na sila, balik na sila sa kanilang trabaho. Nung malaman nyo ng aking mga kasamang pari, sabi nila, sobra naman yung ginagawa mo. Para bang nilalagay mo na sa danger, no? Peligro ang iyong buhay. Sabi ko, hindi ko na naisip yon. Ang inisip ko lang ay gusto kong matulungan sila. Ang inisip ko lang ay gusto kong mailigtas ang buhay nila. Yan po ang tapang na binibigay sa atin ng pagmamahal. Basta't mahal mo, di ba? Ikaw ay isang ina. Ikaw ay isang ama. Kahit anuman ang
kapahamakan na pwedeng mangyari sa iyo, pero kadalasan hindi mo na iniisip yon dahil ang gusto mo ay mailigtas mo ang mahal mo sa buhay, lalong-lalo na ang iyong mga anak. Yan din po ang ating Panginoon sa atin. Kaya dapat mangibabaw sa atin ang tunay na pagmamahal natin sa ating kapwa. Dahil dapat mangibabaw sa atin ang tunay na pagmamahal natin sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung sinabi ni Saint Augustine, love and do what you will. Na magmahal ka. Sa tunay na pagmamahal na yan, pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Yan ang tunay na kautusan. Magmahal ka muna. Matuto kang magmahal ng maayos. Matuto kang magmahal ng totoo. Yung pagmamahal na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Na binigyan niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa tunay na pagmamahal na yan, we can do whatever we want. Basta nandiyan lang tayo sa bracket ng tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, dapat laging isaisip ang kapakanan ng ating kapwa, dapat isaisip ang kapakanan ng buhay, dapat isaisip ang kapakanan ng kaligtasan. At iyan ang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Kaya, wag na po tayong mag-alinlangan pa. Hindi po natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay laging nakakikita, nakikinig, lagi siya po siyang nakaabang sa ating lahat. Kaya, huwag matakot sa Kanya, magmahal ng tunay sa Kanya, at mahalin din po natin ang ating kapwa. Amen? Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesus Kristo. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kanayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang batas naway, huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao. Bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawaan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang ating mga yumao naway, tanggapin ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at upang sila ay unawain. Igalang, gabayan at maging amin ring gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo.
ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang ating paghahain na ikalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tubing ipinagdiriwang ang laala ng anak mong pag-alay. Nag-alay ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Cirila na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magstayo po. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamat, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kapangyarihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang laging nagmamahal, tuloy-tuloy na nagmamahal sa ating lahat. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manatili pong nakaupo ang lahat. Habang tayo po ay nakapila sa pangungumunyon, alisin muna po ang ating mga face mask at pagkatapos pong tumanggap ng banal na ostya, ay maaari na po itong muling ibalik. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod nating di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Kat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumaklop sa bawat pusong umaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin
Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag hinutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin.